meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. So dahil alam ni Pastor Kibuloy mga kabalitaan na wala ho siyang mapapala sa hearing na ito, importante ho, nagkaharap na ho sila itong mga accuser at itong si Pastor Kibuloy, lalo na ho itong si Hontiveros. Ang ibig sabihin lang nito ay itong si Pastor Kibuloy wala hong tinatagong sikreto. At handa ho itong sumagot at handa ho niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at dipinsahan ito sa korte upang malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ay dahil na rin sa pamumulitika ng Bongbong Marcos administration. Anyways, magandang araw mga kabalitaan at heto naman tayo at magbibigay naman ng reaction video sa ating mga masugid na tagapanood sa ating official YouTube channel, ang Danagan Balita. So kung bago pa lang ho kayo dito sa ating YouTube channel, pakiclick na lang ho yung subscribe button at like, mag-comment para ho maging masaya ho tayo at masaya na rin ho tayo sa inyong ipinapakitang suporta. So ayun nga mga kabalitaan, dumalo na nga sa pagdinig itong si Pastor Apollo C. Kibuloy sa sinasabi ho nating mga paratang kaso ho laban sa kanya patungkol ho sa mga sinasabi ring patayan sa kanilang lugar, lalo na sa mga miyembro nito na inakusahan si Kibuloy na may angels of death. Kinokonekta po yun ni Hontiveros yung DDS, kung ano po sila, anong connection itong dalawang to, at sinasagot ho ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy at naghahanap po talaga ng butas na naman itong si Hontiveros upang may ugnay ho sa kasong ito at mapapatunayan ho yung mga ibinibigay nilang sinumpaang salaysay ng mga resource speaker ngayon, kung saan kaharap na nila ngayon si Pastor Apollo C. Kibuloy. So panoorin natin mga kabalitaan kung ano po yung magiging reaction at magiging sagot ho ni Pastor Apollo C. Kibuloy patungkol ho sa mga ipinupukol na akusasyon sa kanyang dating miyembro ng KOJC laban sa kanya mga kabalitaan. Kasi nga nakakatawa mga kabalitaan kung totoo ba ito. Alam naman natin napakadami hong miyembro itong KOJC. Subalit hindi ho natin malalaman kung yung mga nangyayari sa loob alam ba ni Kibuloy o may pahintulot ba ito ni Pastor Kibuloy. So dito natin malalaman kung talagang yung mga akusasyon din na pinaninulaan ni Hontiveros ay kanyang mapapatunayan ho sa harap mismo ni Pastor Apollo C. Kibuloy mga kabalitaan. At tayo na po ay manood at pakinggan na ho natin yung mga tanong at kung ano po yung mga kaganapan dyan sa naturang hearing. Okay, It appears na parang boses ko, pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Speaking ho ng boses daw na kailangan ipa-authenticate dahil hindi ho natin na-play nga dito sa reaction video nito dahil may nagsasalita ho na nagbabanta sa isang para sa miyembro ng KOJC na kaboses ho ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So kaya sinabi niya dito, hindi niya masabi na siya dahil yung AI ngayon malakas sa panahon na ngayon. Kaya ipapa-authenticate niya po para malaman kung totoo po ba yung boses o siya mismo ang nagsasabi sa paratang na iyon mga kabalitaan. Isa po sa mga manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra.
Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam So yung sinasabi na I invoke my right sa issue yan, sabi ni Kibuloy, dahil siya po ay may karapatan na sumagot at pwedeng hindi sumagot. At itong kaso na to ay yung ilang na pag-uusapan dito ay nasa korte na ho. Kaya karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi ho siya sasagot. At doon lang ho siya sa tamang venue sasagot kung sa oras na may magkakaso muli sa kanya patungkol sa usaping ito. ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane? I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, Kasi sa usaping ito, mga kabalitaan, lahat na pong ginagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy, binibigyan ho ng ibang kahulugan itong si Hontiveros. Kasi alam naman ho natin, si Hontiveros ay malaki ho yung galit ito kay Pastor Apollo Kibuloy. So kaya, yung mga tanong na ito ay talagang may kasamang akusasyon. Yung tanong na ito, hindi lang tanong na ordinaryong tanong. Kumbaga, yung akusasyon ho, yung akusasyon ng mga iilang mga nagrereklamo against kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay talagang sinasakyan ho itong ni Hontiveros. Kaya asahan nyo na ho mga kabalitaan na wala ho kayong makukuha ditong magandang tanong kay Hontiveros dahil alam naman ho natin talaga ay ito yung kanyang gustong mangyari. Na haharap sa Senado si Kibuloy para makaganti ho ito. Para mapahiya niya po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, napakatalino ho at tama rin naman yung ginawa niya na hindi lahat ng mga tanong ni Hontiveros ay kanyang sasagutin or masasagot dahil may karapatan din ho siya dito sa kanyang kumbaga sa kanyang sarili na dipinsahan kung anumang mga akusasyon laban sa kanya sa pamamagitan ho ng hindi pagsagot sa tanong ni Hontiveros. confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Parang hindi handa ho si Edward. Hontiveros. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. So itong tanong na ito mga kabalitaan, kahit sasagutin pa ho ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi pa rin ito maniniwala. Dahil yung kanyang pinaniniwalaan ay yung sinabi ni Torre na ito ay nadakip. Kahit sasabihin pa ni Apollo Kibuloy na hindi ho siya nahuli dahil siya po ay kusang loob na sumuko ho sa isang sa militar para ho sa kanyang seguridad kasi wala nga ho siyang tiwala sa ating kapulisan. Dahil alam naman ho na hawak hanggang liig ho ng ang ating kapulisan ng DILG at ng DOJ.
Alam naman ho natin yan kahit sabihin pa nilang, kahit itanggi pa ho nila yan, kasi pag nangyaring nahuli baka sasabihin na nanlaban si Kibuloy dahil nga pinaparatangan ito na may maraming armas. Tapos nangyari pag nabaril, napatay si Kibuloy, so maglalagay ng mga armas dyan, ito nanlaban, kaya tigok. So ganun ho yung mga utak traidor ho sa ating gobyerno ngayon. So, may katrayduran ho yung administrasyon ngayon, yung gobyerno natin ngayon, lalo na itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, talagang nakikita natin at alam mo ng sambayan ng Pilipino na isa itong, isa sa mga makinarya ho ito sa mga Duterte sa darating na halalan sa takbo ng politika sa ating bansa, mga kabalitaan. So, lahat ng mga akusasyon ay talagang inuugnay ho itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. At yung DDS, lalo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pakinggan na lang ho natin si Hontiveros dahil wala ho tayong maasahan itong magandang tanong para kay Apollo Kibuloy. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustudiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Kung naririnig niyo po yung reaction ni Hontiveros nung sinabi niya, I invoke my rights to that issue, to remain silent. So, sa anong reaction ni tawag nito ni Hontiveros? Parang pa siya, parang nagulat na parang nainis. Kasi yung pinaniniwalaan nila doon sa PNP, kahit sasagutin pa yan ni Kibuloy, wala pang effect pa rin para sa kanya. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. So, sa tono ho ng pananalita ni Hontiveros, talagang makikita mo na puno ng galit kasi nga si Pastor Apollo Kibuloy ay kilalang bilang pastor. Ngayon ho, hindi na ho niya ginagalang, tinatawag niya lang yung Mr. Kibuloy. So, diyan pa lang ho, malalaman na ho natin yan na kahit hindi pa matatapos yung hearing nito, ay pinipersecute na ho itong si Pastor Kibuloy sa aling ito. Talagang mabubuisit lang dito si Hontiveros dahil wala ho talaga itong makukuhang impormasyon na sagot mula sa kanyang mga tanong. Kaya tuloy lang ho tayo sa panunood, mga kabalitaan. Tingnan niyo po yung mukha nito. Talagang puno ng galit yung mukha nito, talagang puno ng galit yung aura ng mukha nito. Parang parang nabubuisit na kasi hindi nga nakakuha ng impormasyon, ng tamang sagot itong si Hontiveros. Ayon pa, sabi pa ni Jing Paras, Hontivirus. Yun ang tawag niya kay Hontiveros o si Miss Hontivirus daw, mga kabalitaan. Tingnan niyo. Dito sa gilid. Talagang sige, hindi ka kasi handa kaya nagulat ka Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, correct ko lang po yung TF Davao, separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Paaro. Yun yung national. Separate po yung Task Force Davao sa Paaro. Yung Paaro nag-start 2015 po, yung 2nd Signal Battalion. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po,
Pagkakaalam ko, hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng pagbilog sa kanila, pero BGen, Pastor Apollo C, Both na I sa suppose plane po. Kibuloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So ang kaya Galit ko na galit na to, mga kamulitan. ini-invoke nyo ulit yun. Ang kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, Wala ka dear talaga colleagues, makukuha ang kay mahalaga, Pastor. ang military training na ito lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So tingnan nyo mga kabalitaan, itong akusasyon na naman ni Hontiveros, talagang dinamay pa yung mga kasundaluhan natin kasi nga yung train na ito para daw alagaan si Pastor Kibuloy. So ganito ho yung mga utak talangka. Itong mga utak talangka, isa ito si Hontiveros. Kasi nga po, gusto talaga nilang ipin down talagang itong si Pastor Kibuloy. Kaya nga, kahit ano pang sasabihin ni Pastor Kibuloy dyan na totoo, ay hindi pa rin papaniwalaan yan. Kaya makikita naman ho natin talaga sa picture. Na kahit sabihin pa na i-confirm pa ni Pastor Kibuloy yung training na yan, iba pa rin yung kahulugan para sa kanila. Iba pa rin yung pananaw nila sa training na yan. Kung ititrain ho kayo sa training militar, malaki yung pagbabago sa sarili nyo kasi magkakaroon ho kayo ng disiplina. May paglaban nyo po ang ating bansa sa mga dayuhan na gusto hong sakupin ang ating bansa. Lalo na sa mga teroristang local terrorists, makakatulong ho ito. Kaso nga lang, yung sinasabing may patayan dyan sa KOGC, may pinapatay na mga miyembro, talagang dinidiin na naman itong si Pastor Kibuloy ni Hontiveros. Kasi hindi ho siya maniniwala na wala ho itong basbas. Sa isyong ito ho mga kabalitaan, ngayon, epekto sa karamihan. Kasi makikita mo, talagang bias pa rin itong investigasyon ni Hontiveros. Kasi una pa lang, yung nagpasimuno sa investigasyon itong si Hontiveros, ay malaki na ho yung galit nito kay Pastor Kibuloy. Saan ba natin makikita yung pagiging neutral yung isang nagkakandak ng investigation? Wala. Hindi na ho yan neutral. Kumbaga, makikita na kinakampihan na ho nila yung mga nag-akusa kay Pastor Kibuloy. So ano pa ba yung gusto nating malaman sa investigasyong ito? Ano pa ba? Klaro na ho na yung investigasyon na ito ay talagang gusto nilang mas lalong madiin pa si Pastor Apollo C. Kibuloy dito mga kabalitaan. Kasi tingnan mo nga, yung picture nga, sasabihin pa, dadamay pa yung mga sundalo na yung training nito sa mga sundalo sa KOJC hindi ho para sa bayan, kundi para mapangalagaan ho or aalagaan o mababantayan, maproteksyonan itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo Pakinggan nyo po yung boses ni ni Hontiveros mga kabalitana. Talagang nagbago na Ako puno na to sa parang inis na to kay Pastor Kibuloy. Kahit pa sabihin natin na mahinao nung nagsasalita si Hontiveros, pero makikita at maririnig nyo pa rin sa mukha niya, makikita mo yung puno ng galit at sa boses niya talagang puno ng inis. Wala ka talagang mapapalaya kung ako naman si Pastor Apollo Kibuloy tapos ikaw alam ko isa kang kritiko sa buhay ko tapos ikaw yung magkakandak ng investigasyon. May makukuha ka bang tamang sagot sa akin? Kumbaga sa Bisaya pa palagot sa kontra na to. Sino bang matinong tao na alam mo naman yung kaharap mo talagang number 1 na kalaban mo lalo na sa politika. Tapos siya pa yung magkakandak ng investigation, ano bang iisipin mo? Siyempre, wala na, hindi napapabul sa'yo yan. Naghahanap lang din yan ng butas na magkamali ka sa sagot, mati ka na. Kaya dapat,
tama yung sagot ni Pastor Kibuloy na I invoke my rights to remain silent sa isyong ito dahil nasa korte na ho to mga kabalitaan. Pahiya tuloy itong si Hontivirus. Klaro naman talaga na ito pinipersecute niya na itong si Pastor Kibuloy. Kahit pa hindi naman to korte, siyempre karapatan ni Kibuloy. Karapatan niya rin magalit at karapatan din ni Kibuloy na magpagalit sa kanya. Ganun lang yan wais ba? Utak Bisaya. Alam mo naman si Pastor Kibuloy, talagang malaking bisdak ko So tuloy tayo mga kabalitaan. Tapos, bago tayo mag-adjourn, ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So, kung maaring... Panoorin natin, parang dito na yata si Torre, magsasalita na So, tignan natin. Ko naman muna si General Torre, sir. General, nung nakuha po si Kibuloy, naging usap-usapan po noon kung naaresto ba siya or sumuko ba siya. Pwede nyo bang liwanagan ito para sa amin? Paki-update nga po ang bayan. Once and for all, ano po ba? Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in all intents and purposes, in our whole operations, he is arrested because... Ano raw? Arrested daw si Kibuloy? Namin na nga ng mga sundalo na doon na sumurinder si Kibuloy sa kanila, hindi sa PNP. He submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law. Yun ang problema ho sa atin mga kabalitaan, no? Kasi talagang ipinaglalaban nila na talagang arrested ho itong si Pastor Kibuloy. Kasi una ho, umabot ho ng 16 days yung kanilang operation diyan sa KOJC compound na gamit yung ano ba yung tawag nila, yung heartbeat, ano ba yung makina na yun? Na magkano kaya yung ginastos sa gobyerno yun? Tapos wala palang silbi. Alam mo, baka sabihin naman lang malfunction yung makinang yun. Tapos sinasabi, may nakikita kami, may napapansin kami, may gumagana yung machine namin, nandun, may heartbeat dun sa ilalim ng lupa. Umabot na 16 days, wala silang nakitang Kibuloy. Baka yung machine na yun, para heartbeat siguro yun ng mga insekto. Talagang napahiya ho sila doon. Talagang malaking sampal ho sa kanila doon yung operation nila na illegal. Tingnan nyo po, magsiserve lang ho kayo ng warrant of arrest. Pwede nyo man ho ibigay doon sa taong pinagkakatiwalaan ng nasa warrant at pipirmahan, gagana na ho yung warrant of arrest na yun mga kabalitaan. Pero, sa ginawa ho nila, hindi nagpakita si Pastor Kibuloy, anyari? Talagang pinilit ho nila mga kabalitaan na pumasok doon sa KOJC compound para lang talaga, kasi sa kanilang paniniwala ay nasa loob nagtatago. Hindi nila alam, natiktika na ho yung warrant of arrest na plano isa-serve ho doon sa KOJC compound, umalis na si Pastor Kibuloy. Pumunta na ho sa isang lugar. Kaya nakita ni Pastor Kibuloy na talagang sinisira na nitong diwatang ito yung KOJC compound, siyempre wala siya at ayaw rin ni Kibuloy na madama yung ibang mga miyembro na wala namang kalam-alam sa kasong kinaharap ngayon ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. Talagang naganap po siya ng kanyang mga kakilala sa militar. At doon niya sinumite yung kanyang sarili upang sumurender para matapos na ho yung ginawang kaguluhan ng mga kapulisan ho dyan sa loob ng KOJC compound, mga kabalitaan. Yun po ang katotohanan. Hindi ho nahuli si Pastor Kibuloy. Siya po ay sumurender sa ating mga militar. Napakawalang hiya itong touring to mga kabalitaan. Kasi iniisip nito na pag nahuli niya si Pastor Kibuloy, malaking credit ho sa kanya at magiging 4-star general pa siguro siya. Malaking ambisyoso ditong taong to hindi tatanggap ng kanyang pagkakamali, kanyang kapalpakan sa kanyang tungkulin. Kaya hanggang sa Senado ay talagang bukang bibig niyang sinasabi mga kabalitaan na nahuli ho talaga itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Huwag kong nahuli.
kung nahuli. Ang tanong dyan, ba't nasa militar yung kustudiya nung time na yun ni si Pastor Kibuloy? Nakakahiya itong mga PNP na to. Hindi naman lahat ng mga PNP. Ganito yung pangugali, ganito yung kawalang iyaan ni Torre. Mababait, maraming mga general na mababait ito sa Philippine National Police, mga kabalitaan. Because whether he like it or not, he has no other options during the time. Because I have 4,500 people around him inside his... Naturalmente, mga kabalitaan, wala ho talaga siyang option. Kasi nga, inisa-isa na eh. Yung pagsira ng mga yung nasa KOJC compound, yung mga gamit, yung mga building binutasan na, hinukay na yung mga lupa. Siyempre, ang malaking pirang ginugol diyan. Tapos sisirain lang na walang kakwenta-kwenta. O siyempre, ikaw yung founder, ikaw yung nagmamayari sa property na. Ano bang gagawin mo? For the sake na lang ho, para ho sa mga miyembro, harapin niya ho yung tawag nito, yung kasong ito. Di ba? Ganun lang ho kasimple, kahit sino naman siguro. Kung madadama yung mga miyembro sa pamilya mo, ikaw na lang, for the sake na lang sa family mo, gaharapin mo. Kaya nga nagtatago si Kibuloy, umalis si Kibuloy dahil hindi ho siya, wala ho siyang tiwala sa PNP. Kung PNP man ang magsiserve ng warrant of arrest. Yun po yung katotohanan, mga kabalitaan. Dahil nga po, ang administrasyong Marcos, talagang hinahabol ho itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ibig sabihin nun, kaya hindi ho siya nagpakita dahil ho sa kanyang seguridad at siya po ay natatakot. Baka ho siya ay gugurgurin. Tapos ipalabas sa media na nanlaban. O di kaya, baka pagkatapos mahuli, ipapadala doon sa Amerika para doon ho haharap sa mga kaso na kanyang kinaharap po na ano ba yung mga kasong yun? Pero sa bagong information, yung kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Amerika, dismiss ho lahat yung kaso daw. Pero yun po ang kumakalat sa iba't ibang media outlets, mga kabalitaan. On the part that he is saying that he voluntarily surrendered, it is just on the colloquial and the popular term of this term surrender. Because he has no other option. Again, I will stress on that. Because all the other units there that provided us with assistance only provided prisoner transport from the place he is arrested to the place where he is detained. So that's the synopsis of everything that transpired during that day on September 8, when he took custody of him to make him answerable to the crimes that is charged of in various courts in the Philippines. Salamat po, General. And bilang isang sibilyan, isang mambabatas, naiintindihan ko na anuman yung colloquial or popular term na gamitin, ang outcome ay nasa kamay na siya ng ating mga otoridad dahil sa environment na na-create nyo on the ground, no? Kasama itong 4,500 personnel nyo, na yung 1,200 ay dun lamang nakakonsentrate sa dalawang building kung saan siya tumagal, no, ng ilang mga araw. Yes, General. I do believe that the term surrender and arrest is being debated upon. Well, I do believe that the camp of Mr. Kibuloy would like to model the issue on the term the surrender and arrested, because it has great bearing on the criminal case that they are facing, ma'am. So kahit ano pang sasabihin ninyo na siya ay sumurinder doon sa militar, ay hindi nyo pa rin matatanggap yan. Kahit si Risa Hontiveros, hindi pa rin niya tatanggapin yan. Kasi nga, sila magkakasama na to. Magkakampi itong si Hontiveros at saka itong si Diwata. Halata naman eh. At kaya sa pananalita ho at saka sa sinasabi ho itong si Diwata Torre ay talagang ganun talaga yung si thumbs up talaga itong si Hontiveros. O naintindihan niya daw. Siyempre maintindihan mo talaga kasi yun po ang gusto niyo mangyari. Kasi lahat ng mga tanong mo ay against lahat sa kay Pastor Kibuloy. Wala namang pabor sa kanya. At saka sino ba yung mga matalinong mamamayang Pilipino ang maniniwala sa investigasyong ito? Na ikaw na mismo nga nagsabi na talagang gusto mong ipapakulong itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, di ba? Hontiveros, totoo yan? O sana ba yung kredibilidad, sana ba yung dignidad natin ho sa investigasyon ito?
ikaw na mismo, gusto mo talagang ipapakulong mo itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi pag sinasabing voluntarily surrendered, ibig sabihin nun na ikaw mismo sa sarili mo, nagdesisyon na isusumiti mo yung sarili mo doon sa pinaniniwalaan mong kinauukulan upang ikaw ay mapapasa kamay nila. Kumbaga, handa ka nang humarap. Handa mo nang harapin yung mga kasong ipinupukol sa iyo. Handa ka nang pumunta ng korte para ipaglaban ang iyong karapatan at dipinsahan ang iyong sarili sa mga akusasyong ipinupukol, ibinabato laban sa iyo. Pero when you talk about yung sinasabi nilang arrested, naku, yung arrested ho kasi mga kabalitaan, yung nakikita caught in the act na nandyan ho yung taong yan na umiiwas sa authority at hinuli nyo na walang kaalam-alam na bigla ho yung tao, hinuli dahil may warrant of arrest, yun po ang ibig sabihin para ho sa akin. Yung tinatawag nitong arrested, kumbaga yung pulis na mismo ang naghuli sa iyo. Nakuha na ho kayo ng pulis na hindi sinasabi sa iyo, "Oy, arestuhin kita." Kumbaga biglaan yung pagdakip sa iyo. Yun po ay tinatawag na arrested ho. Pero yung voluntarily surrendered, pumunta ka sa isang authority na sasabihin mo, ako ay pupunta diyan, susurrender ako para kakaharapin ko yung anumang mga kasong pinafile ho against sa akin mga kabalitaan. Ganoon yung simpleng explanation. Pinakasimpleng explanation, pero hindi ho katanggap-tanggap. Hindi matatanggap po ng PNP at ni Hontivirus mga kabalitaan itong sinasabing sumurrender ho si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil, kumbaga, ipagtabi mo yung mukha ni Hontivirus at itong si Diwata, walang pagkakaiba ho. Puro ho ito, galit yung nasa isipan nito at siyempre, publicity na rin kay Hontiveros, at saka itong kay Diwata Torres, inasamasam yung madagdagan yung star niya sa balikat niya. Kaya hindi niya matatanggap, hindi niya talaga sasabihin sa harap ng camera na ito ay voluntarily surrendered, itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kabalitaan. Well, in any case po, General, tulad ng nagtiwala kami sa PNP na sa tulong ng ibang mga other units na nag-a-assist ay mapapasakamay nyo rin si Mr. Kibuloy, may tiwala rin ang komite ngayon sa Department of Justice na ma-handle alang-alang sa mga victim survivors at alang-alang sa ating bayan yung mga kaso. Maraming salamat para doon, General Torre. Yun din yung wish. Siyempre, papasalamatan mo kasi nga sa sarili mo pa lang nasabi mo na, ay salamat, may kakampi na ako dito. At talagang mapapatunayan ko na yung sinasabi ko sa taong bayan na ipapakulong kong itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ganun ho, kasimple. Basang-basa na ho namin yan yung estilo mo, Hontivirus. Nagpapasalamat ka pa sa PNP. Talagang ano na yan kumbaga nakahulma na ho yan. Lutong Macau na huyang yung mga diskarte mong investigasyon na ito. Siyempre, sasabihin mo sa sarili mo at ito yung pinakamalaking accomplishment ko sa buong karera ko sa Senado. Diba? Siyempre, accomplishment mo dahil nga itong mula ho sa Kongreso hanggang doon sa ating Pangulo ay talagang galit na galit ho itong kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya, oportunista kasi, kaya sinasakyan mong kasong ito dahil alam mo na magkakaroon ka ng kakampi sa investigasyong ito, Hontivirus. Totoo naman, di ba? Hindi ba totoo? Halata na, kahit di mo ba sasabihin sa amin, makikita na ho namin totoong ito. Talagang gagawin ho ninyo ang lahat ng inyong makakaya para ho hindi na makakalabas sa kulungan itong si Pastor Kibuloy. Pero tandaan niyo po, Hontivirus, hindi ho habang buhay kayo dyan sa Senado at babaliktad din yung mundo sa inyo, kayo na naman ho yung papasok sa butas ng karayom. Tandaan niyo po, may hangganan din po yung ginagawa niyong kalukuhan ito. Sabihin natin, si Pastor Kibuloy, hindi naman ho ito perfectong tao.
Ako nga, nagkakasala. O, sino ba sa atin dito hindi nagkakasala? Kaso nga lang, dahil hindi natin alam kung anong mga plano nito mula kay Hontiveros hanggang sa Kongreso, hindi natin alam kung anong plano, pero kahit sabihin nilang sinusunod na nila yung batas, ginagawa na nila yung tungkulin bilang mambabatas, sa hearing na ito, ay isa pa rin yung patutunguhan. Talagang ipapakulong ho nila talaga itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tulong din ng DSWD at saka DepEd. Lastly for now, mula sa akin, General Torre, sabi niyo po, may mga humarang sa inyo sa pag-aresto kay Kibuloy. Ito ba'y, halimbawa, kagaya Diyan ho nagkakamali ho itong si Hontiveros at saka itong si Diwata Torres. Wala hong umaharang ho para aristuhin nila itong si Pastor Kibuloy. Hinarangan lang ho nila yung mga kapulisan ho natin nung ito ay nag-attempt na papasukin nila yung KOJC compound dahil alam ho ng mga tao na wala na ho doon si Pastor Kibuloy. At saka sinasabi ho nila na warrant of arrest, wala ho silang dalang search warrant. Kaya kung may search warrant ho sila, sigurado ho, hindi nila ito haharangin. Dahil nga, utos ng batas, utos ng korte ho yan. Matatalino ho yan yung mga tao dyan sa KOGC, mga professional ho yan. Kaya ho sila hinaharangan dahil nga po, ang bit-bit lang ho nila ay itong warrant of arrest. Hindi ho search warrant. So ikaw naman, Hontiveros, mag-isip-isip ka naman. Huwag lang ipairal yung galit mo kay Kibuloy. Ikaw ba, bibigyan ka ng o i-serve sa'yo yung warrant of arrest kung may warrant ka. Tapos walang search warrant, wala ka dun sa bahay, papasukin yung bahay mo. Ano bang magiging reaction mo? Ano bang first reaction mo dito? Hayaan mo lang ba na gaganunin, babasusin yung pamamahay mo na wala namang search warrant? Kung malalagyan ka dyan, tataniman ka na kahit ano-ano dyang pwedeng ikaso sa'yo na yun pang maging mitya ng pagkakakulong mo sa bilangguan ng habang buhay. Di po ba? Simple lang po yan eh. Kaya nga hinarangan dahil wala ho silang search warrant. Simple lang ho yan. Search warrant po ang hiningi ng mga miyembro ng KOJC compound sa panahon na yon na siniserve nila yung warrant of arrest. Hontiveros. Ang paglalagay ng mga fire truck, iba pang sasakyan para harangin yung highway mismo sa labas ng compound. Ito ba yung mga KOJC members din? O meron ding mga opisyal ng gobyerno? Sa tingin nyo ba? Ito, sigurado ko, talagang ididiin naman ho itong si Mayor Sebastian Duterte. Kasi siya yung mayor din sa Davao City. Nung nangyari ito, last month lang yata ito nangyari. So, alam ko, hindi ho natin may pagkakaila mga kabalitaan na yung investigasyon na ito, hindi lang ho ito para kay Kibuloy. Iko-connecta pa rin ho nila ito sa mga Duterte. Lalo na ho, yung tingnan nyo yung panoorin nyo, pakinggan nyo yung tanong nito. Wala ba mga opisyal na gumawa nito sa pagharang dyan sa mga sasakyan sa kalsada? Nung time na nagkakagulo ho dyan sa KOJC compound? Ay may involvement pati yung local government. You see? Maririnig niyo po yan. Talagang hahanap nito talagang maghahanap nito ng butas. Itong si Hontiveros. Kasi sa tono pa lang ng kanyang pananalita at tanong nitong kay Diwata Torre, alam na kung saan to patutunguhan. Talagang ididiin na naman itong si Sebastian Duterte, mga kabalitaan. Sa pagprotekta kay Kibuloy. Well, on the direct evidence that we have right now, ma'am, we have seen members and non-members alike who had conspired to prevent us from serving the warrant of arrest for Kibuloy, or at the very least make it very, very difficult for us to actually do our job. And it's not for the persistence and faith of my superiors and the people from the government, and also the cooperation and the blood, tears, and sacrifice of my men, we would not have achieved and overcome that the obstacles that they did to prevent us from achieving the mission. We had experienced roadblock after roadblocks, and in the pressures, especially considering that the compound is very large and the only coverage that we have there is the SMNI, to which we are actually asking YouTube to take down, considering that it's being used to protect a fugitive not only from the Philippines
but also a fugitive of the laws of the United States. So we're asking YouTube to actually take down the channel of SMNI and also Facebook for them to prevent. Siyempre, talagang kakausapin nyo yung YouTube na i-take down itong mga yung mga social media accounts ng SMNI para hindi ho nila magamit dito sa darating na halalan. Ito lang ang ginagamit nyo lang para i-take down tong SMNI media accounts o social media accounts. Ito lang yung ginagamit yung problema. Dahil sabi nyo, magagamit to sa hindi maganda sa SMNI, laban sa gobyerno. Pero yung punto dito yung totoo yung senaryo dito, ginamit na nila yung senaryo ngayon para sa darating na halalan, hindi na makapag-air sa social media itong SMNI. Para hindi na magamit sa mga Duterte. Kasi alam naman natin, yung SMNI, solid supporter ng mga Duterte. At ito lang yung nag-iisang media network sa buong kapuluan na sumuporta sa kandidatura ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan humakot ito ng milyon-milyong botante na bumoto sa ating butihing former President Rodrigo Roa Duterte. At nung tumakbo nung nakaraang eleksyon, itong si Marcos at Sara Duterte, ito pa rin ang kanilang ginamit. So, napapakinabangan ito nung nakaraang eleksyon ni Marcos. Ibig sabihin ngayon, inahabol nila yung SMNI, napaka walang hiya at walang utang na loob itong si Marcos, mga kabalitaan. Itong administrasyon ito, napaka walang kwenta. Lalo na kasi walang kwenta yung presidente, mas lalong walang hiya rin yung mga nasasakupan ng ating presidente. Yun po ang katotohanan. Kaya ginamit nyo po yung kapangyarihan nyo na lahat ng mga social media accounts ng SMNI na tatanggalin sa YouTube dahil ito ang isang first step nyo na para hindi na ito magamit sa mga Duterte sa darating na mga halalan. Hindi lang sa pangyayaring ito. Ito yung plano nyo para sa darating na 2028 presidential election para hindi yung magamit. Akala nyo makakalusot kayo sa taong bayan? Yung mga discarding yung bulok, akala nyo hindi maintindihan ng mga madlang people? Simple lang yung ginawa nyong hakbang para maputulan ng pakpak yung ating mga politiko na kaanibo ng SMNI. Mga politikong sinuportahan ng SMNI gaya ni Vice President Sara Duterte. Nako, Diwata Torre, maya ka naman sa sarili mo. Halatang-halata yung plano nyo Isa ka rin palang walang kwentang general. Nagpapagamit ka rin. Oo nga, tama nga rin naman yung sinasabi mo na you're just only doing your job as a general. Pero may maliho doon mga kabalitaan. Ano bang pagkakamali ni Torre? Yun nga yung ginawa niyang paglusubo sa loob, pagkubkubo sa loob. Sa loob ng KOJC. Ba't niya ginawa yun? Ba't may lakas loob siyang gumawa nun? Dahil may basbas Sino bang may basbas? 3 lang yung may basbas. 4 pala. Isa-isahin natin? Gusto niyo malaman? Una yan, yung DILG. Itong si Abalos. Si Abalos, siya pa yung unang nag-post sa social media na arrested daw si Apollo Kibuloy. Sino pa ba? Wala na pong iba. Itong si Martin Romualdez, yung Kongreso. Sila itong DOJ. Lalo na yung presidente natin, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, pero yung may boses doon, kanyang asawa, si Liza Araneta Marcos, mga kabalitaan. Yun po yung katotohanan dyan. From using those social media platforms as leverage for their illegal activities and criminal activities basically. And at this juncture, ma'am, I would like to thank the Senate for giving... Paano mo ba masasabi na yung social media accounts ng SMNI ay ginagamit sa kanilang kabalastugan sa mga criminal activities nila? Bakit? Papayagan ba ng YouTube yan na magagamit yan? Kung makikita ng YouTube na may maliho yung ginawa mong content or video, hindi ba yan tatanggalin ng YouTube?
That's very simple lang talaga mga kabalitaan. Itong si Torre, akala mo kung nagsasalita, akala mo kung sino talagang mas marunong pa eh. Mas marunong pa siya sa YouTube eh. At dinidiktahan nitong YouTube na tanggalin yung social media account or YouTube account ng SMNI dahil nga ginagamit sa hindi maganda. Saan ka ba nakakita? Napanood nyo ba yung may ginagawang hindi maganda sa YouTube yung SMNI? Hindi maganda para sa kanilang pandinig, para sa kanilang tenga. Kasi nga, yung SMNI ay isa sa mga kritiko sa ating gobyerno. Yun po ang katotohanan. Ayaw nyo na marinig ng sambayanang Pilipino ang mga sinasabi ho ng mga anchors ng mga nasa SMNI na kanilang pagbabatikos sa ating gobyerno. Kasi nga si Martin Romualdez may ilang FM station na ba ngayon? Siguro 10 FM station na yata si Romualdez. Ngayon gumagana na yun sa ating bansa. At pwede niya rin gamitin yun yung FM stations na yan na kanyang pagmamayari sa darating na halalan. So para hindi ho siya malamangan ni Sara Duterte, siyempre tanggalan na rin ho natin yung SMNI ng prangkisa. Hindi na ho natin yan mapapakinggan sa ere. So, ganun ho yung mga takbo. Sa akin, opinion ko to, pero nakikita ko talaga yung trend eh. Nakikita ko talaga na yun talaga yung malaking posibilidad na ginawa nila ngayon. Yung mga rason na ginawa nila ngayon sa ating mga kalaban ho sa politika ng Bongbong administration. Giving us this chance to show to tell our story, the side of the story, hoping that this is a hearing in aid of legislation, and I do hope that legislation will really be passed to help us and again give leverage to the law enforcement. May napansin lang ako dito mga kabalitaan. Tingnan nyo, napakahaba ho yung oras nitong si Diwata Torre. Napakahaba ho. Samantalang si Pastor Kibuloy, sasagot lang ho kung maitatanong sa kanya. Pero yung sa kanyang sariling opinion at sa sariling paliwanag, hindi o binibigay ni Hontiveros. Ng komite o ng Senado ay nakadalo ngayong mabagyong araw, pero lahat po kami, yung chair, si majority leader, si minority leader, ay may nakikita talagang halaga nitong pagdinig natin at yung mga partisipasyon ninyo na mga katrabaho namin sa gobyerno in aid of legislation. At may mga yun nga, talagang yung minority at saka yung majority leaders ay talagang mahalaga ho ito sa kanila. Pero sa iyo, Hontiveros, mahalaga ho ito sa iyo para agad maidiin. Mas lalong maidiin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa dalawang ho yan, mahalaga ho para matimbang-timbang ho nila. Kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. At ano ba talaga ang katotohanan sa pangyayaring iyon. So sa iyo, Hontiveros, iba. Mahalaga ho ito sa iyo para mas lalong maidiin pa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Tinutukoy talagang mga lumang batas na baka kailangang amyendahan o mga bagong batas na kailangan nating ipasa. So wala na to mga kabalitaan. Halatang-halatan ho tayo dito na yung investigasyon ay pabor ho sa mga accuser at pabor ho sa PNP. Hindi ho tinitimbang ng maayos ni Hontiveros itong mga akusasyon at sagot ni Pastor Kibuloy. At lalo na ho si Pastor Kibuloy, hindi ho siya nabigyan ng sapat na oras upang magpaliwanag, magsalita. Dahil yung ginawa ho ni Hontiveros ay tanong lang kay Pastor Kibuloy at hindi naman ho siya sinasagot ng maayos. Kasi sabi nga ni Pastor Kibuloy, nasa korte na ho ito at sino bang gusto sa kanilang magsampa ng kaso laban sa buting pastor ay doon niya lang harapin at sasagutin sa korte. So dahil alam ni Pastor Kibuloy mga kabalitaan na wala ho siyang mapapala sa hearing na ito, importante ho, nagkaharap na ho sila itong mga accuser at itong si Pastor Kibuloy, lalo na ho itong si Hontiveros. Ang ibig sabihin lang nito ay itong si Pastor Kibuloy wala hong tinatagong sikreto at handa ho itong sumagot at handa ho niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at dipinsahan ito sa korte upang malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ay dahil na rin sa pamumulitika ng Bongbong Marcos administration. At lalo na ho ditong si Hontiveros na tingnan yung muka, magkamukha ho ni sino ba to? Si Diwata Torre mga kabalitaan.
So ayun na po, yun po yung laban ng ating reaction video sa ngayon. At kung nagustuhan niyo po yung video, huwag niyo pong kalimutan kung bago pa lang ho kayo dito sa ating YouTube channel, suportahan niyo po ang Danagan Balita. Paki-subscribe na lang po sa baba yung subscribe button at like, mag-comment kayo kung may mga suggestion, may mga reaction, kahit ano pa, i-comment niyo lang sa ibaba para ho ating makita at mapag-aralan kung ano pa yung dapat gawin natin upang mas gumanda pa yung reaction video natin, mga kabalitaan. Sa lahat ng mga DDS dyan, follow na ho kayo mga ka-DDS. Sa lahat ng mga anti-DDS, pwede rin kayong bumisita at manood. Kung hindi kayo mag-follow, hindi kayo mag-subscribe, okay lang. Basta mapanood nyo lang to, masaya na ho tayo mga kabalitaan. At comment lang din ho kayo para atin pong timbangin kung ano po yung katotohanan. No? Again, ulitin ko po, mga DDS dyan, subscribe na ho kayo sa ating munting YouTube channel. So hanggang dito na lang ho at kita-kits tayo sa susunod sa ating reaction video. At ako po ay magpapaalam na sa inyo. To God be the glory. Mwah mwah. Chup chup. Peace out.